Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating pong mga ka-GMB, good morning, beautiful. At sa lahat po ng ating mga kapamilya, kaibigan, kabarkada, ang ating mga kamanggagawa, ang lahat ng Team JTC, Makati, Montalban, Pampanga, Japan, New Zealand, Qatar, good morning, beautiful. So muli po, maraming salamat sa biyaya ng pagpapala ng Panginoon at sa lahat ng mga patuloy na naghahanap ng buhay na pinagpala, buhay na maayos at maganda. Isa lang ang sekreto, ang paglapit kay Kristo. At ito po ang ating layunin. Dalhin po natin ang pag-ibig, paghahari, pagpapala at pagbabago ng Diyos sa puso ng bawat tao. Preaching the word to reach the world for Jesus. Because we believe that life without Jesus is a hopeless end. But life with Jesus is an endless hope. Ang buhay kapag wala po kay Kristo, wala po tayong pag-asa. Subalit ang buhay na nakasentro at lumalapit kay Kristo, punong-puno ng pag-asa. So bilang pagpapasimula, give honor to those whom honor is due. Parangalan, pasalamatan ang lahat ng dapat parangalan at pasalamatan. Always in all things give thanks, for this is the will of God. So nais po natin i-recognize, i-acknowledge po ang mga lingkod bayan sapagkat ito po ang ating paksang tinatalakay sa mga nakalipas sa araw. So sa lahat ng mga lingkod bayan, tandaan po natin sa salita ng Diyos, ang mga lingkod bayan ay tinatawag pong mga God's minister for good. So hindi lang pala sila lingkod bayan. Sila yung mga lingkod ng Diyos to protect the good and to punish the evil. So bilang pagkilala ko sa mga lingkod bayan, nais po nating unang pasalamatan ang ating pinakamamahal, ang mayora po ng Makati, Mayor Nancy Binay, ang ating Vice Mayor na pinakamamahal, ang ating Vice Mayor Kid Peña, ang ating mga congressman at congresswoman, Congressman Alden Almario at Congresswoman Monique Lagdameo. At sa ating mga kagawad, maraming salamat po. Salamat sa ating kagawad Medina, Ryan Medina, sa ating kagawad na si Ate Feby, Javier, sa ating kagawad na si Kagawad Sek, at siyempre po ang ating Kapitan Yulo. At sa lakat ng mga lingkod ng Diyos, siyempre po ang ating iginagalang, ang ating mga mentor, Bishop Tony Mariohay, Bishop Cardingcio, at sa lahat ng mga pastors ng team ministry, lahat ng churches, lahat ng gagawa, good morning, beautiful. Nais din po nating pasalamatan yung ating pong Team Revivalist Army. Kahapon po'y magkakasama kami ng lahat ng mga kapasturan. At salamat po sa buhay uli ni Bishop Carding na nagkaroon po ng anointing of oil. At siyempre kagabi sa ating Preachers Empowerment Night, equipping, training. Salamat sa lahat ng mga leader na dumalo. And I declare and I decree na talagang humanda po tayo because our goal is to raise up and build up preachers with power and integrity. So bilang pagpapatuloy, review po tayo ng ating mga paksang tinatalakay, ang ating pong topic, the 12 pillars of a godly guardian leader. Tinalakay na po natin yung unang apat. Number 1, guardian of authority. Number 2, guardian of integrity. Number 3, guardian of justice. At kahapon tinalakay po natin, guardian of truth. So ngayong umagang ito, tatalakayin po natin ang ikalamang gampanin ng mga tinatawag nating lingkod bayan, bantay bayan, lingkod ng Diyos, or guardians of God. Pakisulat po natin. Ang ikalimang tungkulin gampanin ng isang lingkod bayan, sila pa yung mga tinatawag nating guardians of courage. So kailangan maging mapagbantay din sa tapang sa paglilingkod. Let's be real and let's be honest. Fear is real. Lahat po tayo ay nakakaranas ng takot. Gaano man kataas ang ating posisyon sa lipunan, gaano man tayo kamba-impluwensya,
gaano man po tayo ka-powerful, gaano man po tayo kamakapangyarihan, may mga time na dumadaan pa rin tayo sa pagkatakot. Fear of rejection, fear of failure, fear of criticism, fear of loss, fear of struggle, fear of death, at yun ang nangyari ngayon, the fear of crisis. Lahat tayo ay normal lamang na dumadaan sa mga pagkatakot na ito. Lalo tingit hanggat tayong lahat ay nasa katawang panlupa at nandito sa mundo. Pero ito po yung twist. Pag sinabi natin guardian of courage, courage is not the absence of fear. Pag sinabi natin courageous tayo, hindi ibig sabihin wala ka ng takot o hindi ka na dumadaan sa takot. Courageousness is not the absence of fear, it is the obedience despite of fear. Pag sinabi natin guardian of courage, yes, nakaka-encounter tayo ng mga takot, nakakakita tayo ng mga takot, nakakaramdam, nakakarinig tayo ng mga takot, subalit, bilang mga guardians of courage, kahit may takot, mas pinipili pa rin nating sumunod, magtiwala, at maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating bayan. So, courage is the obedience despite of fear. Kaya sa lahat ng mga manonood, makikinig na kasama natin, alam ko, maraming takot na ikaw ngayon ay hinaharap. Subalit, tulad ng aking nabanggit, a guardian of courage, hindi ibig sabihin walang takot. Pero sa kabila ng mga takot, patuloy siyang lumalakad, patuloy siyang sumusunod, at patuloy siyang naglilingkod sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Godly guardian leader are called not to play safe. We are called to stand strong with courage. Kaya sa lahat po ng mga lingkod bayan, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga pinuno na itinalaga at itinayo ng Diyos, we are called not to play safe. We are called to stand strong with courage by faith in God. If you believe that, type Amen. So, tatlong bagay po ang tatalakayin natin ngayon when it comes to guardian of courage. Number 1, the courage to stand. Number 2, the courage to step. And number 3, the courage to speak. Tatlong tapang na dapat nating nilalakipan ng tamang paggamit ng katapangan. Ano pong sabi ng 1 Corinthians 16:13? Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. And be strong. The first principle as a guardian of courage, number 1, pakisulat niyo po ito, the courage to stand. Kailangan bilang mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, bilang mga itinalagat, pinagkatiwalaan ng kanyang authority at kapangyarihan, meron tayong tinatang na courage to stand. We must be bold in the spirit, brave in action, and let us build the kingdom with impact. Kaya sabi ni Pablo, maging matapang tayong lahat. Maging mapagbantay, tumindig sa pananampalataya, maging matapang at maging malakas. A guardian leader is rooted, not shaken. Alam niyo po ang tunay ng guardian leader, kailangan matapang siyang tumitindig, tumatayo sa katotohanan, sa tama, at sa katuwiran. Kailangan malalim ang kanyang pagkakaugat, rooted and not shaken. Sa kultura na tinatawag po natin ngayon na a culture that bends the truth, sa panahon natin talaga, ang liko nagiging tuwid. Ang tuwid nagiging liko, ang tamay nagiging mali, at ang mali nagiging tama.
nababaluktot, lalo ngayon sa social media. Halos tayong lahat sa ating panonood at pakikinig, litong-lito na tayo. Gulong-gulo tayo. Sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Sino ba ang nagsisinungaling? Sino ba ang nasa tama at sino ba ang nasa mali? Kaya tayo pong mga lingkod ng Diyos na tinalaga, pinagkatilawan at niluklok ng Diyos. In a culture that bends the truth, we need to stand firm in the Word of God. Bilang mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, gaano man kalakas ang impluensya, gaano man kalakas ang tukso, gaano man kalakas ang matitinding hamon ng buhay, kailangan buong tapang natin tindigan ang totoo, tama at katotohanan. Ano ba ibig sabihin ng courage? Courage means we don't adjust the truth to fit trends. Para lang tayo sumabay sa trending, sa viral, hindi natin kailangan baliin ang katotohanan. Hindi natin kailangan itago ang katotohanan. Hindi natin dapat ikahiya ang katotohanan. Don't adjust the truth just to fit to trends. Don't dilute conviction just to be accepted. Na para lang tayo matanggap at palakpakan at hangaan para magkaroon tayo maraming followers, ay babaluktutin or i-dilute, pabababawi natin ang katotohanan. Standing with courage requires spiritual backbone. Kaya kapag tayo naninindigan, tumitindig, tumatayo sa tama at katotohanan, kailangan natin spiritual backbone. Ang tawag natin dyan, courageousness. If our conviction are shallow, our courage will collapse. Kaya sa lakat ng mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, sa lakat ng mga pinuno na iniluklok, nilagay, pinagkatiwalaan, kapag mahina po yung kapit natin sa tapang, magkukulaps ang ating paninindigan. Magkukulaps ang ating pananampalataya. Magkukulaps yung ating buhay na patuto. Konting pagsubok, konting tukso, konting problema, konting challenges, gumuguho yung ating pagkatao. If you don't stand or you don't stand because it's easy, we stand because it is right. Tumatayo, tumitindig tayo. Hindi tayo madali at ang tinatayuan natin. Tumatayo at tumitindig tayo kasi tama ang tinitindigan natin. Tandaan po natin, tamang paninindigan sa tama. Ito yung tinatawag nating tapang sa paninindigan. So the first principle of a guardian of courage, number 1, courage to stand. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, maaring nasa mga crossroad of life ka ngayon. Marami kang narinig, marami kang nakikita, marami kang nararamdaman, marami sa iyong bumubulong. Ano ang iyong titindigan? Ikaw ba'y makikipag-compromise? Ikaw ba'y matatakot? Ikaw ba'y titiklop? Ikaw ba'y tatahimik? As guardian of courage, the first truth that we need to stand is courage to stand. Tumindig ka, tumayo ka sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Tumindig ka, tumayo ka sa tama, totoo at katotohanan. Dahil kapag ang katotohanan at tama at katwiran tinindigan mo, napakatibay ng iyong kinatatayuan. Bakit? Dahil kakampi mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. And if God is with you, who can be against you? Tama o may tama? Number 2, courage to step. So, hindi lang pala tayo titindig. Hindi lang tayo tatayo. Dapat lalakad din tayo. Obedience over overthinking. Anong sabi po ng Joshua 1:9? Be strong and courageous. Do not be afraid. For the Lord your God will be with you wherever you go. Isang
napakalaking encouragement na tayo daw ay magpakalakas at magpakatapang. Huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin saan man tayo pumunta as long na sumusunod tayo sa Kanya. So the second principle of guardians of courage, courage to step. Na after mong tumindig, tumayo, sumunod ka. Lumakad ka. So courage is not passive. But courage is an active obedience. Ang tunay na matapang, hindi lang tumatayo. Hindi lang tumitindig. Hindi lang naninindigan. Sumusunod. So courage to step, it means you move even when it is uncomfortable. Kahit ang daming kontra, ang daming galit, ang daming naiingit, as long na tama, totoo, at tunay, lumakad ka at sumunod ka. You trust God beyond your logic. Na kahit minsan hindi mo naiintindihan, pero may pinapagawa sa iyo ang Diyos. May inuutos sa iyo ang Diyos. May tama kang dapat gawin. Sumunod ka. You act even when outcomes are uncertain. Kahit tila parang walang sumuporta sa iyo. Isang gano'n naman lagi. Na bilang isang lingkod bayan, kapag gumagawa ka ng mga policy at mga batas na tama, matuwid, totoo, nakatutulong sa kapwa, minsan ang daming nasasagasaan. At kalimitan walang susuporta sa iyo. So kahit ganyan ang iyong maranasan, the second principle of a guardian of courage is the courage to step. Ilakad mo pa rin. Isulong mo pa rin. Ipaglaban mo pa rin. Sumunod ka pa rin sa pinagagawa ng Diyos. Huwag ka lang tumindig, huwag ka lang tumayo, huwag ka lang manindigan, ilakad mo. Sumunod ka sa pinagagawa ng Diyos. Kahit pili mo mahirap, kahit ang pili mo maraming kontra, maraming magagalit, maraming hindi matutuwa, maraming mawawalan ka ng followers, pero kung yan ang tama, totoo at nakalulugod sa Diyos, gawin mo pa rin. We don't need a full explanation. We just need a full trust in God na nagbigay sa atin ng posisyon, na naglagay sa iyo sa posisyon, na nagluklok sa iyo sa kapangyarihan. Take note, overthinking kills obedience. Kapag sobra-sobra na yung pag-iisip mo, lalakad ba ako, susunod ba ako, gagawin. Tandaan po natin, overthinking kills our obedience. Kaya ang pangalawang prinsipyo ng isang guardian of courage, courage to step, tapang na lumakad. Ito yung tapang ng may pagsunod. Sabi nga natin sa Biblia, we ought to obey God rather than man. Mas pipiliin po natin na sumunod sa Diyos na tama, totoo, at matuwid ang pinapagawa sa atin, na nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya at nakatutulong sa ating kapwa, kaysa naman sumunod tayo sa tao na baluktot, mali at illegal, at hindi nakapagbibigay kaluguran sa Diyos at pagsarili lamang ang kapakinabangan. Tama o may tama? So the second principle, as guardian of courage, courage to step. Kapatid, kaibigan, nanindigan ka na, tumayo ka na, diniklara mo na, pero hindi po yan sapat. Ilakad mo. Sumunod ka sa pinagagawa na Diyos. Mag-level up ka. The third and final. So, courage to stand, courage to step. The third and final. Ito po. Magle-level up ulit tayo. Tumindig, lumakad. Ito yung pangatlo. Courage to speak. So, hindi ka lang tatayo, hindi ka lang lalakad, dapat kang magsalita. Kaya sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but power, love, and a sound mind. So, hindi sapat yung tumatayo. Hindi sapat yung lumalakad. Magsalita po tayo. Kaya nga hindi tayo binigyan ng pagkatakot na espiritu.
Ang binigay sa ating Espiritu ng Diyos, katapangan. Hindi lang para manindigan, katapangan. Hindi lamang para sumunod, katapangan para magsalita. A guardian leader is not silent when truth is under attack. Kapag naririnig natin inaatake, sinisira, ginigiba ang katotohanan. Inaatake, ginigiba at sinisira ang katwiran, ang kabanalan. A guardian of courage will not remain silent. Bino mo, ipinapasang mga batas puro illegal at contradictory sa salita ng Diyos, contradictory sa kalooban ng Diyos. A guardian of courage will not remain silent. Nag-uusap tayo sa pamilya at ang pinag-uusapan ay puro illegal, puro kasalanan. A guardian of courage, hindi pwedeng manahimik, magsasalita ka. Barkada, kaibigan, sa opisina, sa community, sa church, at may mga pinag-uusapang hindi maganda, may mga pinaplanong hindi maganda. Kapatid, a guardian of courage, hindi lang titindig, hindi lang susunod. Magsasalita tayo. Because the truth will set us free. So courage to speak, it means you speak truth even when nobody's supporting you. Kasi lahat negatibo eh. Sasalitain mo pa rin ang positibo. Correct with love, but without compromise. Itatama mo pa rin sila. Alam natin, puro mali na pinag-uusapan. Mali na yung pinaplanong programa. Ang guardian of courage, you will correct with love, without compromise. Hindi natin sila bibibihin. Pero itatama natin sila na may pagmamahal, pero hindi tayo nagko-compromise. We declare God's word with boldness. Talagang buong tapang natin ipapahayag ang salita ng Diyos. Sasabihin, Brad, gaano magkasama ang isang tao? Mahal yan ng Diyos. At kaya yang baguhin ng Diyos. At may plano dyan ang Diyos. Na anuman ang pinagdadaanan ng ating bansa, anuman ang pinagdadaanan ng ating pamunuan, kayang baguhin ng Diyos yan. Kayang gumawa ng himala ang Diyos yan. Because our God is a miracle-working God. That with God, to those who believe, nothing is impossible. Kaya tayo mga mananampalataya, naniniwala po tayo ng bansang Pilipinas ay bansang pinagpala. At ang pamunuan po natin ay niluklok ng Diyos. At kung kayang magluklok ng Diyos, kayang magtanggal ng Diyos. Kung may mamamali, kayang itama ng Diyos. Kung tayong lahat lamang ay sama-samang lulukod at mananalangin, kung paano silang nilagay ng Diyos, pwede silang alisin ng Diyos. So again, silence can sometimes becomes a betrayal of truth. If we don't speak, darkness will. Minsan ang pananahimik natin ay pagtataksil sa katotohanan. At kapag hindi ka nagsalita, baka ang kalikuan ang maghari tulad ng nangyayari yan. Salamat sa Panginoon dahil may mga pamunuan tayong nagsasalita na. Hindi lang naninindigan, hindi lang tumatayo, hindi lamang sumusunod, gumagawa, nagsasalita na. At yan ay bunga ng ating mga panalangin. Na ipanalangin natin talaga ng ating pamunuan, may manindigan, may lumakad at may magsalita ng katotohanan, ng katwiran at ng tama. So our voice carries authority when it comes from God. Kapag ang sasalitain po natin ay galing sa salita ng Diyos at galing sa Diyos, meron itong kalakip na kapangyarihan. Tandaan po natin, tapang na magpahayag ng katotohanan o tapang na magsalita. So tandaan po natin, the fifth assignment, divine assignment ng godly guardians of God is the guardian of courage. So sa ating pagbawakas, isummarize po natin ito. A guardian of courage is not fearless, but a guardian of courage is faith-filled. Liwanagin natin. Pag sinabi natin guardian of courage, it doesn't mean fearless, but it means faith-filled. Hindi ibig sabihin walang takot.
Ang ibig sabihin, punong-puno ng pananampalataya. We stand firm in conviction. Tinitindigan natin talaga yung kalooban ng Diyos. We step forward in obedience. Marunong tayong sumunod. Kaya tayo mananampalataya, anumang klaseng gobyerno, marunong tayong sumunod. And we speak boldly with authority. At marunong tayong magsalita, magpakayag ng tama at katotohanan. Tandaan po natin, a guardian of courage, rooted in truth, moved by faith, and driven by truth. So sa ating challenge, if fear is controlling us right now, kung ang puso at isip natin punong-puno tayo ng takot, na hindi na tayo makatayo, hindi tayo makalakad, hindi tayo makapagsalita, like kontrolado ka ng takot, kapatid, kaibigan, lingkod ng Diyos, activate your faith. Kung punong-puno ka ng takot ngayon, i-activate mo ang iyong pananampalataya. Stand. Don't compromise your conviction. Step. Take that one bold move that God is telling you. And speak. Say what needs to be said in truth and in love. So don't just be a believer, but be a bold, courageous leader. Huwag tayong makontentong maging isang simpleng mananampalataya lamang. Kundi tayo pong lahat ay maging matapang na lingkod ng Diyos, lingkod ng bayan. So sa lahat ng mga lingkod bayan, sa lahat ng mga guardians of God, sa lahat ng mga God's ministers sa ating gobyerno, huwag kang makontento sa iyong titulo lamang, sa iyong title, sa iyong opisina, sa iyong posisyon. Tindigan mo, lakaran mo, lakipan mo ng salita ang tapang na pinagkatiwala sa isa Diyos. Kung noon nga matapang tayo sa kasalanan, sa kamunduhan, kalikuan, pinagmamalaki natin lahat ng ginawa nating masama. Ngayon po, ipagmalaki natin ang ginawa ng Diyos na tama at mabuti sa ating buhay. So in closing sa ating Wise Up, Wisdom for Right Living, ano yung wisdom na iniiwan sa atin ng Diyos when it comes to the guardian of courage? Take note, hindi tayo pinalakas, hindi tayo pinatalino, hindi tayo pinahusay at pinagaling ng Diyos para manahimik, umatras at umayaw. Tayo'y pinalakas, pinagaling, pinatalino, pinahusay ng Diyos para manindigan, para sumunod, para magsalita, at para lumaban. Fear will paralyze you, but faith will mobilize you. Kapag pinayagan mo ang takot na kontrolin ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong buhay, babaldahin ka niyan, ipaparalyze ka niyan, maglulumpuhin ka ng takot. Kaya sa lahat ng mga lingkod bayan, lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga nanood, kapag ikaw ay punong-puno ng takot at pinayagan mo ang takot na yan, na nandiyan sa isip mo, na sa puso mo, na sa labi mo, lulumpuhin ka ng takot. Paralyze. Fear will paralyze you, but faith will mobilize you. Ang pananampalataya mo sa Diyos ang magtitindig sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng lakas para ikay sumunod, at ang magbibigay sa iyo ng tapang para ikay magsalita at mamuhay ng tama. Take note, kung kasama natin ang Diyos, kung kasama mo ang Diyos, hindi ka dapat matakot. Safe is comfortable, but courage is powerful. Ayaw mong manindigan, ayaw mong sumunod, ayaw mong magsalita, gusto mo safe ka,
Okay ka lang na nakatiklop ka. Okay ka lang na nasa position ka, nasa title ka, nasa opisina ka, may authority ka, may power ka, matalino, magaling ka, pero tiklop ka. Dahil sinasabi natin, safe is comfortable. Pero tandaan natin, courage is powerful. Nilagay ka ng Diyos dyan, niluklok ka ng Diyos dyan, binigyan ka ng power, ng authority. Pinagaling ka, pinahusay ka, pinatalino ka, pinalakas ka. Hinubog ka ng Diyos. Hindi para tumahimik. Hindi para tumiklop. Hindi para umatras. Hindi para maging talunan. Para manindigan ka. Para sumunod ka at lumakad at maglingkod. At para magsalita ka. Because courage is powerful. At kasama mo ang Diyos. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, kapatid, punong-puno ka ba ng takot? Ikaw ba'y nilulumpo ng takot? Na alam mo yung tama, alam mo yung maganda, may pinagagawa sa'yo, pero hindi mo magawa dahil punong-puno ka ng takot. Lapit tayo kay Lord. Sabihin mo lang, Panginoong Yesus, patawarin mo ko dahil nagpaalipin ako at nagpalumpo ko sa takot. Pinagsisisihan ko po ang pagiging matatakotin ko ngayon. At sa oras ito, tinatanggap kita bilang Panginoon. Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka at baguhin mo po ko. At dinideklara ko that God has given me not the spirit of fear or timidity, but power, love, and sound mind. Simula sa araw na ito, hindi na ako matatakot. Ako'y titindig, maninindigan, tatayo, lalakad, susunod at magsasalita ng tama ayon sa iyong kalooban. Salamat sa pagmamahal, pagpapatawad, pagliligtas, pagbabago. Baguhin mo kong patuloy at gamitin mo ko para sa iyong kalwalatian. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay buong puso na sumunod sa panalangin, congratulations. The Bible says, if anyone be in Christ, you are now a new creation. The old has gone, the new has come. Isa ka ng binagong nilalang. Lahat ng luma mo, pinatawad na, nilimot na ng Diyos. But this is not the end. This is just the beginning. Kaya kung nais mong patuloy ka naming maipanalangin, tayo'y manalangin because there is power in prayer. At kung gusto mong patuloy tayong mag-aral at makapakinig ng salita ng Diyos, meron kaming prayer house, bahay panalangin. Meron tayong house church, bahay mag-aral salita ng Diyos. At meron kayong mission outreach church. Kung bubuksan po ninyo ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong lugar, magmi-mission tayo yan, pwedeng once a week lang or once a month. 30 minutes lang, pwedeng online, on-site, virtual, or face-to-face. Ang malaga, simulan po natin. At sa ating comment section, ilagay lamang po ninyo dyan ang inyong complete name, address, contact number. And by God's grace, by faith, kami po ko-contact, pupuntahan po namin kayo. Bisa, pwede ba na sa bahay namin dahil pamilya ko, hindi ko madala sa Panginoon? Pwede bang magkaroon tayo ng gawain? Pwede po. Pati mga kapitbahay po natin, pupuntahan natin. Sapagkat ang kalooban ni Diyos, wala kahit isang napahamak, ang lahat ay maligtas. Nandito po kami. As God's agent of love, dadalhin natin sa kanilang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa lahat ng magbubukas ng buhay, ng kanyang pamilya, ng kanyang tahanan, ng kanyang opisina, gusto nyo magkaroon ng prayer house, house church, or outreach mission, lagay nyo lang po sa ating comment section, complete name, address, contact number, and by God's grace, by faith, kukunik kami sa inyong lahat. So mamaya po, after po ng ating GMB, ako po merong isang funeral Thanksgiving service sa Pampanga. Kaya samahan nyo po ako manalangin na ang Morales family, kasama ng kanilang mga pamilya at kamag-anak, ay mapagpala natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na silang lahat ay makapakinig
ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay at pag-asa. So samahan niyo po ako sa panalangin. At mamaya pong gabi, meron tayong OPM, online prayer meeting. So sa lahat ng mga kapatiran, tandaan po natin ito. Kapag may problema ka, tuhurin mo. Iluhod mo sa Diyos at mararanasan mong himala. Kaya ngayon po ay wala ako ngayong ministry sa Kamkrame, sa Substation 10 and 11 dahil meron nga po tayong funeral service. So kay Captain Navarro at maging kay Captain Alaksa ng Substation 10 and 11, ako po humihingi ng dispensa, hindi ako makakarating dahil nga po may tayong programa. So sa lahat ng ating mga kapatid, kaibigan, kamanggaga, sa lahat ng mga live viewers, salamat po. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos upang patuloy kayong maging daluyan ng pagpapala. So sa lahat ng mga nananalangin ng ating programa, sa lahat ng mga covenant partner na sumusuporta sa ating programa, sa lahat ng mga covenant mission partner na sumusuporta po sa inyong lingkod sa pagmimisyon, sa lahat ng mga star senders, maraming salamat. And I pray and I declare 1,000-fold of blessing in return in Jesus' name. Receive it. Na lakat ng itinatanim po ninyo at itinutulong sa ating programa ay ibabalik sa inyo, Lord, ng maka1,000 ulit. Muli, ito pong yung lingkod, ito pong yung kaibigan, ito po si Bishop Efren Nadano na nagsasabing, do not stop when you are tired, but stop when you are done. Always aspire to inspire before we expire. Hanggat di ka pa kinukuha ni Lord, maglingkod ka na. I-offer mo na buhay mo, ang pamilya mo, magbukas tayo ng gawain. At dalhin natin silang lahat sa Panginoon. Tandaan po natin, life without Jesus is a hopeless end. But life with Jesus is an endless hope. God is too good to do evil, and God is too wise to make mistake. Napakabait ng Diyos para magkamali. O napakabait ng Diyos para gumawa ng hindi maganda. At napakatalino ng Diyos para magkamali. Magtiwala ka lang. Magseryoso ka na, ibigay mo ng buhay mo, pabago mo at ipagamit mo sa Diyos. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. Shalom. Shalom.